Daddy? Naiiyak si Kathy nang mag-asawang sampal kagad ang bumungad sa kanya nang magising siya ng umagang yon. Pinalaki kita ng maayos at ibinigay ko ang lahat ng gusto mo. Tapos malalaman ko lang ito ang ginagawa mo. Binigyan mo ng malaking kahihiyan ng pamilyang to. Galit na ani ni Perlan sa kanyang anak. Ano bang ibig niyong sabihin? Kinakabahan si Kathy na baka alam na ng kanyang ama na nasa bar siya nakatulog noong isang gabi. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng yan. Ibinato ng kanyang ama sa kanya ang maraming larawan na kuha sa isang bar. At ang nakakagulat ay yung nasa kama siya at may lalaking nakadagan sa kanya. Nanginginig ang kamay niya na pinulot ang mga iyon at alam niyang sinadya ang pagkakuha noon. Dad, hindi ako to. Tanggi niya sa akusasyon ng kanyang ama. At itatanggi mo ang lahat ng yan? Ikaw ang inaasahan kong magpapatakbo sana sa kumpanya natin. Pero dahil sa kahihiyang ginagawa mo, mapipilitan akong ibigay ang karapatan na yun sa kapatid mo. Dad, no! Hindi mo pwedeng ibigay ang pamamahala sa Bruhilda na yun ng kumpanya ng mami ko. Sinira mo ng tiwala ko sa'yo. Kaya't hindi mo ako masisisi. Bagsak ang balikat ni Kathy na umupo sa sofa. Naiiyak siya na sa isang pagkakamali lang niya ay mawawala sa pangangalaga niyang pagmamay-ari ng kanyang namayapang ina. Ang saya, diba? Sabi ko naman sa'yo gagawin kong lahat, mawala ka lang sa paningin ko. At unti-unti na akong nagtatagumpay sa lahat ng plano ko sa'yo. Nakangiting ani ni Genevieve kay Kathy. Ikaw ang may kagagawa nun. But of course, my dear sister. Abay, sino pa ba sa tingin mo? Nakangising ani ni Genevieve. Hayop ka! Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Banta niya sa kanyang stepsister. Oh wow! Natakot naman ako sa banta mo, dear. Don't worry. Iingatan ko naman yung kumpanya. At ikaw syempre, mawawala ka na sa paningin ko. Dahil alam kong ipapatapon ka ni Dad sa ibang bansa. At doon ka naman ninirahan. Walang hiya ka talaga! Sinugod ni Kathy ang kapatid niya. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalapit dito nang matumba si Genevieve at napadaing na nakahawak sa balakang niya. Ouch! Ang sakit! Naiiyak na ani nito. Kathy? Dumagundong na naman ang boses ng kanilang ama at galit na nakatingin sa kanya. Anong ginawa mo sa kapatid mo? Wala ho akong ginawa sa kanya. Siya lang naman ang may gustong matumba. Pangangatwiran niya rito. Dad, tinulak niya ako. Galit siya dahil sa akin may bibigay ang pamamahala sa kumpanya. Umiiyak na ani ni Genevieve. Umakto itong nasasaktan siya ng gusto sa ginawa ni Kathy. Hindi makapaniwalang nakatingin si Kathy sa kapatid niya. Sobrang galing nitong magdrama. Wala ka nang ginawang mabuti, sinaktan mo pa ang kapatid mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Mas mabuti pa nga siguro talagang ipadala na kita sa ibang bansa. No, Dad. Hindi mo naman pwedeng gawin sa akin yan. Umiiyak na ani ni Kathy at nagmamakaawa sa kanyang ama. Pero buo na ang desisyon nito, kaya't wala na siyang nagawa pa. Nagbuni naman ang kalooban ni Genevieve at sa wakas, mapapasa kanya na rin ang matagal na niyang hinahangad at makukuha niya na ang lahat ng gusto niya, lalo na ang lalaking matagal ng gusto ng kanyang kapatid. Umiiyak na inimpake ni Kathy ang lahat ng gamit niya ng araw na yon. Hindi na niya mababali pa ang desisyon ng ama at alam niyang binibrainwash ni Genevieve ang kanilang ama. I'm sorry, Mom, kung hindi ko mapangalagaan ang kumpanya mo. Pero pinapangako kong babalik ako rito para bawiin ang lahat na alam kong dapat ay sa akin. Pangako yan. Umiiyak niyang ani habang kausap ang kanyang ina sa kawalan. Ipinadala si Kathy ng kanyang ama sa London at hindi siya makababalik ng Pilipinas
hanggat walang permisyon mula dito. Samantalang nagsitawanan naman si Genevieve ang kanyang ina. Ngayoy tagumpay sila na magagawa ng ginang gusto niyang gawin. Tapos na akong kumilos, ma'am. Kaya't ikaw naman ngayon. Kailangan mong angkitin si daddy para ayain ka na niyang magpakasal. Eh di, titira na tayo sa isang bahay nang makaalis ka na rito, no? Tama ka, anak. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na pupuntang daddy mo rito, ay gagawin ko na ang matagal ko ng plano. Nakangiting ani Susan sa anak niya. Para sa ating tagumpay! Cheers! Sabay na nagdiwang ang dalawa para sa kanilang tagumpay na paalisin si Kathy sa buhay ng kanilang ama. Huwawa! Malaking himalat nandito ka at may hinahanap. Ano? Maganda ba? Sexy? Magaling bang gumiling at satisfied ka ba? Napadaing nang walang sa oras si William nang batukan siya ni Lloyd. Sira ulo ka ba? Kaya nga hinahanap dahil masarap eh. Segunda ni Lloyd habang tumatawa. Ngunit agad ring napatikom ang kanilang bibig nang samaan sila ni Max ng tingin. Oh, easy lang. Naninibago lang kami sa'yo. Ano ka ba? Siyempre, ngayon lang nangyari na naging interesado ko sa hindi kilalang babae. Ani William. Wala ka ba talagang nakita sa CCTV na malinaw niyang klaro ang mukha? Tanong niya sa dalawang kaibigan. Ito ang kasama niya ng gabing yun sa bar. Wala talaga, kaya't mahihirapan kang hanapin ang babaeng yun. Ani Lloyd. How about you? Diba, bago mo siya dinala sa kwarto na yun, ay nakausap mo muna siya? Wala ka bang palatandaan o tattoo na pwedeng maging lead mo para makilala mo siya? Tanong ni William kay Max. Pilit na inaalala ni Max ang mukha ng babaeng yun sa bar. Pero blurred lang ang mga alaala niya dahil tulad ng babae ay lasing din siya. Kath? Bigkas ni Max. Anong cut? Ano yun, pusa? Binatukan kaagad ni Lloyd si William dahil hindi na naman to nagseseryoso. Makainom na nga lang, bahala na kayong mag-isip dyan. Sabay inom niya sa wine na nasa baso niya. Bye dear sister, mamimiss kita ng husto. Nakangiting bulong ni Genevieve kay Kathy nang nasa airport na sila para ihatid ang dalaga. Oras mo pa ngayon, pero tatandaan mo, sa akin pa rin ang huling halakhak. Ganti niyang bulong sa kapatid, saka siya humiwalay dito. Sinamaan siya ng tingin ni Genevieve pero lalo lang siyang ngumiti. Ayaw niyang ipakita rito na gusto na niya itong sakalin. Kung wala lang sigurong kanilang ama, baka kanina niya pa itong nasaktan. Pero hindi niya magawa ang gusto niya dahil alam niyang lalong madidisappoint ng kanilang ama sa kanya. Mag-iingat ka doon ha? Malumanay na ani ni Perlan sa kanyang anak. Huwag ka nang magpanggap na malungkot at concerned ka sa akin, Dad. Dahil alam ko namang hindi yan totoo. Napabuntong hininga na lang si Perlan at hindi na binigyan ng pansin ang sinabi ng anak. Habang sakay sa eroplano ay kinuha ni Kathy ang isang larawan na kuha sa loob ng kwarto. Hindi niya makalimutan ang gabing yun dahil kilala niya ang lalaking kasama niya sa bar. Isang bilyonaryo ang lalaki pero wala siyang balak na magpakita rito matapos ang nangyari sa kanila. Tama nang nagkamali siya ng isang beses at hindi na mauulit pa yon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Tulad ng napagplanuhan ng mga ina, ay tuluyan na ngang nagtagumpay sina Genevieve sa kanilang plano at magkasama na sila ngayon sa iisang bahay. Cheers! Mga filingera, akala mo naman kung sinong may karapatan dito sa bahay dahil kung makautos ay wagas. Psst! Tama na yan. Lagi niyong tatandaan na kailangan hindi kayo magkamali dahil siguradong paaalisin nila kayo rito. Anya ng mayordomo sa mga kasamahan niya. Nakakairita lang ho kasi Manang. Hindi naman ganyan si Ma'am Cathy pero ang dalawang yan, abay parang mga dragon kung magalit at bay parang kung sino kung makautos sa atin. Pati nga rin ikaw hindi pinalalagpas, hindi ba? Napabuntong hininga si Nina dahil totoo naman ang sinasabi nito sa kanya. Nasa sala si Lendon. Balita ni Susan sa kanyang anak.
Agad namang napabalikwas ang bangon sa Genevieve nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Sigurado ka, ma'am? Oo, at kausap niya ang iyong ama. Kaya't umalis ka na dyan at puntahan mo na sila. Utos niya sa kanyang anak. Mabilis na naligo sa Genevieve at nagbihis ng magandang damit. Halos ubusin niya na ang isang bote ng pabango sa kanyang katawan. Okay na ba itong suot ko, ma'am? Oo, sobrang ganda mo. Nakangiti nitong puri kay Genevieve. Thank you, ma'am. Bilisan mo na't baka umalis na yon. Taboy ni Susan kay Genevieve. Nagkukumahog namang lumabas ng kwarto sa Genevieve para puntahan ang kanilang bisita. Maaari ko po ba siyang puntahan sa ibang bansa? Gusto ko lang siyang kamustahin. Sa hagdan pa lang ay dinig na ni Genevieve ang pinag-uusapan ng dalawa sa sala. Sa ngayon ay hindi mo na pwede, Lendon. Naiintindihan kong nararamdaman mo dahil lalaki rin ako. Pero gusto kong bigyan ng leksyon ang batang yon, kaya't wala akong pinapayagang pumunta ron. Mahigpit din ang bantay niya ron, kaya't alam kong hindi siya basta-bastang makalalabas ng bahay. Malungkot na tumango si Lendon sa ama ng dalaga. Huli na kasi nang malaman niya na ipinadala na pala si Kathy sa ibang bansa. Hi! Bati ni Genevieve kay Lendon nang makalapit siya rito. Mabutit bumaba ka, anak. Ikaw na munang bahala sa bisita natin at may gagawin lang ako. Iho, maiwan na muna kita ha. Pasensya ka na rin kung hindi mo na kita mapagbibigyan sa gusto mo. Naiintindihan ko po kayo, tito. Mahinang tinapik ni Perla ng balikat ng binata. Sa kanya iniwan ang dalawa sa sala. Narinig kong sinabi mo kay Daddy pero tama naman si Daddy. Kailangang turuan ng leksyon si Kathy. Pinigilan ko naman si Daddy sa gusto niyang gawin pero alam mo naman ang ugali ni Daddy. Pag sinabi niya, gagawin niya talaga. Paliwanag ni Genevieve sa binata. Ano bang nagawa ng kapatid mo at pinadala siya ni Tito sa ibang bansa? Alam kong mabait si Kathy, kaya't imposibleng walang malalim na dahilan si Tito kaya niya yung nagawa. Ani Lendon. Tama ka. Kahit nga ako hindi makapaniwala na nagawa yun ni Kathy. May nakakita sa kanya sa isang bar na may kasama siyang isang lalaki. At yun nga, dinala siya ng lalaki sa isang bakanting kwarto doon. At doon, may nangyari sa kanila. May nagpadala kay Daddy ng mga larawan ni Kathy kasamang lalaki sa kama. Kaya iyon, galit na galit si Daddy. Kaya siya pinadala sa ibang bansa. Paliwanag ni Genevieve. Hindi maipintang mukha ni Lendon dahil sa narinig. At alam ni Genevieve na nadismaya ito sa mga nalaman niya. Kaya't lihim siyang nagsaya. Hindi magagawa ni Kathy yan. Alam kong may gusto lang nasiraan siya. Pagdatanggol ni Lendon sa dalaga. Pero yun ang totoo, Lendon. Hindi siya ipadadala ni Daddy sa ibang bansa kung hindi pa totoo ang mga sinabi ko sa'yo. Nakilala ba nilang lalaking kasama ni Kathy ng gabing yun? Tanong niya sa dalagang kaharap. Tanging si Kathy lang nakakaalam kung sino bang lalaking yun, Lendon. At wala siyang sinabi kung sinong lalaking yun. Hindi rin niya itinanggi ang nangyari kay Daddy. Ibig sabihin, totoo ang mga nasa larawan. Pagpapatuloy ni Genevieve. Walang paalam na umalis ang lalaki sa bahay nila Kathy. Alam niyang isa siya sa dahilan kung bakit napunta sa bar ang kaibigan niya. Ate, wala ka pa bang balak kumain? Tanong ng katulong kay Kathy. Anak ito ng dating katulong nila at itong pinili niyang isama sa ibang bansa dahil alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Anong oras na ba? Mag-aalas 10 na po. Tanghali na pala. Oo ate at wala ka pang kain. Sige, susunod na lang ako. Kahit pagod ang katawan ay pinilit ni Kathy na bumangon. Hindi niya alam pero ilang araw na siyang ganon. Pagod ang katawan niya at parang gusto niyang palaging natutulog lang. Pagdating sa dining area, ay nakahanda na ang almusal ni Kathy. Kaagad na umupo siya at kumuha ng kanin at ulam. Pero nang sumubo na siya, ay bigla na lang bumaliktad ang sikmura niya. Ate, bakit? Nag-aalalang tanong ni Celine. Ilayo mo sa akin ang pagkain na yan. Turo niya sa tusino at adobong manok. Pero 'di ba? Sabi mo kagabi, iyan ang lutuin ko. Takang ani ni Celine. Basta,
Ilayo mo na yan. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nasuka sa ulam na yan. Paborito niyang manok at tusino. Pero sa oras na yun ay parang gusto niya nang isumpa ang pinaluto niya. Bakit? Takang tanong niya sa kanyang katulong. Hindi kaya buntis ka, ate? Wala sa sariling sabi ni Celine. No. Mahinang ani ni Kathy. Bigla siyang nanghina at parang gusto na lang niyang mawalan siya ng malay. Kung totoo ang hinala ko, dapat po ay malaman to ng daddy mo. No! Pigil niya kagad sa katulong. Kung buntis man ako, walang dapat na makaalam sa totoong kalagayan ko, Celine. Ipangako mo sa akin na hindi mo sasabihin kahit kanino ang tunay na kalagayan ko ngayon. Pakikiusap niya sa dalaga. Makakaasa ka, ate. Nagpasalamat si Kathy at naiintindihan siya ng katulong niya. Matapos makapagluto sa gusto ni Kathy na ulam, ay kaagad na inutusan niyang dalaga na ibili siya ng PT. Gusto niyang makumpirma ang hinala at dahil may mga bantay siya, ay si Celine na lang ang inutusan niya para hindi maghinala ang kanyang mga bantay. Isang oras lang ang lumipas. Nakabalik kaagad si Celine. Kaagad namang kinuha ni Kathy ang pinabili niya sa kanya. Saka siya pumasok sa kanyang banyo. Negative, please. Nakapikit niyang ani. Ayaw niyang tignan muna ang resulta sa PT. Pero nang hindi nakatiis ay sinilip niya na rin. At gano'n na lang ang panlulumo niya nang makumpirma ang hinala. My goodness. Naiiyak niyang ani. I cannot believe this. I didn't expect na pwede pala akong mabuntis dahil sa nangyari that night. Positive ba, ate? Kaagad na tanong ni Celine nang lumabas galing sa banyo ang dalaga. Nang tumango siya, ay napangiti na lang si Celine. Congratulations, ate. Magiging mami ka na. Ingatan mo yan, ha, dahil biyaya ang batang yan. Napahangang nakatingin si Kathy kay Celine. Bata pa ito pero kung mag-isip ito ay para na itong matanda at may karanasan na sa pagiging isang magulang. Salamat, Celine. Walang anuman, ate. Basta't nandito lang ako. Pwede mo akong masabihin sa gusto mo at sa ayaw mong pagkain. Hindi ka rin pwedeng kumain ng kung ano-ano lang. Isipin mo na may bata na dyan sa sinapupunan mo. Kung makapagsalita ka, kala mo naman matanda ka na at may karanasan na. Natatawa niyang Anya. Napanood ko lang naman lahat yan sa TV. Sabay kamot nito sa kanyang ulo na lalo pang ikinangiti ni Kathy. Alam kong may gusto ka kay Kathy, pero hindi ka niya deserve lang doon dahil marumi na siyang babae. Marami pa namang babae ang nagmamahal sa'yo. Hindi mo lang nakikita pero nasa paligid lang sila. Pangungumbinsi ni Genevieve sa binata. Alam mo, para mawala yung sakit na nararamdaman mo iinom mo na lang yan. Hindi naman umangal sila doon sa gusto ng babae. Inom lang siya ng inom hanggang sa tuluyan na nga siyang nalasing. Mahal na mahal kita, Kathy. Lasing na ani nila doon. Para namang pinipiga ang puso ni Genevieve sa sobrang sakit. Noon pa'y mahal na niya ang binata. Pero hindi siya makagalaw dahil alam niyang gusto nito si Kathy. Dahilan kaya't gusto niya itong mawala sa paningin niya. Nang masiguro ng lasing na nga talaga silang doon ay saka na isinagawa ni Genevieve ang gusto niyang mangyari. Ingatan niyo siya. Ayokong magagalusan man lang siya. Utos niya sa kanyang tauhan. Matapos mapahiga ng maayos ang binata, ay kaagad nang umalis na ang mga ito matapos makuha ang kanilang bayad. Genevieve! Oh my goodness! Napasigaw sa sobrang gulat si Susan nang makitang may lalaking katabi ang anak nito sa kanyang kama. At parehong nakayakap ang dalawa sa isa't isa. Nalimpungatan si Genevieve nang may sumigaw. Ganon din si Landon. Nang magmulat ng matang dalawa, ay parehong nagtataka sila kung anong nangyari. Anong nangyari dito? Parehong napabangon ng dalawa pero agad ding napabalik sa kama si Genevieve nang makitang wala pala siyang damit. Anong ibig sabihin nito? Ba't kayo magkasama sa isang kama? Galit na tanong ni Perlan sa dalawa. Pero parehong hindi makasagot ang mga ito.
Dad, hindi ko alam. Pareho na kaming nalasing ni Lindon kagabi. At hindi namin alam na magkasama na pala kami rito sa kwarto. Please, huwag mo nang palakihin to. Umiiyak na ani ni Genevieve. No! Malaking kahihiyan to sa pamilya natin kapag nalaman to ng mga tao. Galit na ani ni Perlan. Tito, I'm sorry, hindi ko alam kung ano nangyari at kung papaano akong napunta dito sa kwarto ng anak mo. Pero isa lang ang masasabi ko, walang nangyari sa amin ng anak mo. Paliwanag ni Lindon sa Ginoo. At sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ano pa bang ginagawa ng isang lalaki at isang babae sa isang kwarto, ha? Hindi ako makapapayag na hindi mo pakakasalan ng anak ko. Kaya't bukas na bukas dalhin mo ang magulang mo rito. No, Tito. Wala akong ginawa sa anak mo kaya't huwag mong ipilit ang gusto mo. Daddy! Huli na nang sumigaw sa Genevieve. Nasuntok na ni Perla ng binata sa kama. Daddy! Bakit mo ba ginawa yun? Umiiyak na ani ni Genevieve habang hawak sa braso ang binata. Pero agad din siyang napabitaw nang samaan siya ng kanyang ama ng tingin. Subukan mo lang na hindi dalhin ang magulang mo rito. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo itong ginawa mo sa anak ko. Banta ni Perlan sa binata. Umalis sa kanilang bahay si Lindon na walang paalam, habang tadtad naman ng bulyaw si Genevieve sa kanyang ama. Perlan, tama na yan at baka atakihin ka pa niyan. Isipin mo muna ang kalagayan mo bago ang anak mo, okay? Magpahinga ka na lang muna. Ako nang kakausap sa anak natin. Ani Susan sa lalaki. Nakapikit namang tumango si Perlan. Nang makalabas ang asawa niya, ay saka pa lang siya nagmulat ng mata. Hindi niya alam kung alin ang uunahin niya. Idagdag pa sa problema niya si Kathy, na hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin siya kinakausap. Ano bang ginawa mong bata ka? At dito mo pa naisipang gawin ang plano natin? Papaano pag inatake ang ama mo, ha? Gaga kang talaga. Kahit kailan hindi ka nag-iisip. Bulyaw kagad ni Susan sa anak niya nang makapasok na siya sa kwarto niya. At saan mo naman gustong dalhin ko siya, ma'am? Sa likod bahay natin? Hello? Yun na lang ang paraan ko para mapalapit sa akin si Lindon. Ma'am, hindi pwedeng hindi kami maikasal. Kaya't gumawa ka ng paraan para maikasal ako kay Lindon. Aba? Atat na atat ka. Kala mo naman may nangyari talaga sa inyo ni Lindon. Ani Susan. Hinaan mo nga yung boses mo't baka may makarinig sa atin at magsumbong pa kay Daddy. O siya, sige na. Babalikan ko lang ang daddy mo. Basta't kailangan kang palaging prepared. Thanks, Mom. Nakangiting ani Genevieve. Gusto mong kumain ito? Naku te, hindi na sa'yo na lang yan. Ubusin mo na. Tanggi ni Celine sa offer ng amo niya. Huwag ka nang mahiya. Sige na, kainin mo na ito. Marami pa to. Turo niya sa mangkok na may lamang pagkain na gusto niya. Walang nagawa si Celine kung hindi sabayan sa pagkain ng dalagang amo. Pinagtawanan pa siya ni Kathy sa tuwing napapangiwi siya dahil sa asim na kinakain niya. Ate, hindi mo naman ako pinaglilihan, di ba? Paninigurado niya sa dalaga. Hindi naman, basta gusto lang kitang kasama sa pagkain ko nitong gusto ko. Nakangiting sabi ni Kathy. Nakahingan naman ng maluwag ang dalaga. Ayon kasi sa paniniwala nila sa kanilang probinsya, pag pinaglihihan ka daw ng isang buntis, kung ano yung gusto niyang kainin at kung ano yung mga morning sickness niya, ay sa'yo mapupunta lahat, kaya't naitanong yun ni Celine. Mabilis pang lumipas sa mga araw at naging mga buwan. Parehong nakangiting lumabas ng ospital si Kathy at Celine. Check up niya ngayon at mabuti na lang at maayos ang kalagayan ng anak niya. Excited na akong lumabas ng anak mo, ate. Ang gwapo siguro niyan kung lalaki. Bakit mo naman nasabi yan? Nakita ko kasi yung magazine na palagi mong hawak. Yung lalaki bang nandun sa headlines ang pinaglilihan mo? Napamulagat ng mata si Kathy nang nakangiting tumingin si Celine sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Hindi ko yun kilala, no? Aba, defensive, wala pa nga akong sinasabi. Masyado kang halata. Natatawang sabi ni Celine. Parang magkapatid ng dalawa kung magturingan, kaya't walang ilangan sa pagitan nilang dalawa.
May business trip ako sa susunod na araw. Kayo na muna ni Lloyd ang bahala sa kumpanya. Ilang araw din kasi ako doon. Paalam ni Max kay William. Kasosyo niya ang dalawang kaibigan at kapag wala siya rito, ito ang tumatay yung sekretarya at si Lloyd naman ang nagiging CEO. Ganun sila kasolid. Pagdating din sa assistant ni Max ay lalaki rin ang kinuha niya. Ganun din sa kanyang sekretary. Allergic siya sa mga babae. Lalo na sa mga babaeng panay ang pa-cute sa kanya. Yun ang ayaw na ayaw niya sa mga ito. Walang problema sa amin basta't may dala kang pasalubong ha. Sabay kindat ni William kay Max. Naiiling nilang ang kaibigan dahil hindi talaga nito nakakalimutan ng pasalubong kapag may business trip siya. And now, you may kiss your bride. Anunsyo ng pari sa dalawa. Ayaw mang gawin ni Lindon ay wala pa rin siyang nagawa. Naikasal na nga siya kay Geneva nang walang kahit anumang feelings siyang nararamdaman. Kita ni Genevieve kung anong lungkot ang mga mata ng binata. Saglit lang na lumapit sa labi niya ang labi nito. Kaagad din tong lumayo sa kanya nang magsipalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Alam ni Genevieve na napilitan lang ang asawang pakasalan siya. Ngunit umaasa siya na balang araw, matututunan din siya nitong mahalin. Katulad ng pagmamahal nito kay Kathy. Saan niyo gustong mag-honeymoon? Ako nang bahala sa gagastos ninyo nang wala na kayong iisipin pa. Anya ng ama ni Lindon sa kanya. Hindi na namin kailangan pang mag-honeymoon, Dad. Gastos lang yan. Dito na lang kami. Marami rin kasi akong trabaho sa opisina. Hindi pwedeng basta ko na lang iwan. Pangangatwiran ni Lindon sa kanyang ama. Para namang sinaksak ng paulit-ulit si Genevieve dahil sa narinig. Kahit konting pagpapahalaga ay hindi kayang ibigay ng asawa sa kanya dahil hindi siya si Kathy. Nakahanda naman siyang intindihin to pero masakit pa rin para sa kanya na parang wala lang dito na may asawa na siya. Sa isang mall sa London ay magkasamang nagsha-shopping si Kathy at si Lynn. Malaki na kasi ang tiyan niya kaya't namimili na siya sa mga gamit ng anak niya. Yung common na color ang kunin mo para pagbabaeng anak mo. Pwede pa rin niyang masuot ang binili mo. Suggestion ni Celine. Sure, why not? Pagsang-ayon ni Kathy kay Celine. Ouch! Napadaing si Celine nang bumangga ang katawan niya sa isang matigas na bagay. Sorry. Yun lang ang narinig niya mula sa lalaking nakabangga sa kanya. Nang tumingala si Celine, ay ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala kung sinong lalaking kabanggaan niya. Okay ka lang ba? Ano nangyari? Tanong ni Kathy sa dalaga. Para namang minagnet si Max na nakatingin sa babaeng buntis habang kausap nitong babaeng nabangga niya kani-kanina lang. Nang makuha ni Kathy ang ibig sabihin ni Celine kung bakit panay lang ang tingin nito, ay bigla na lang siyang tinubuan ng kaba nang makilalang lalaking nasa harapan nila. Ba't di mo kagad sinabi na siya pala yan? Hindi niya nakilala si Max dahil naka-eyeglasses to. Tayo na! Mahina niyang sabi kay Celine. Hindi na nilingon pa ni Kathy ang lalaki habang si Max ay parang pamilyar sa kanyang babae. Lalo na ang pabango nito. Nalanghap niya kagad itong kanina nang lumapit ito kay Celine at hindi niya alam kung saan nga ba niya ito nakita. Pero pamilyar sa kanyang dalaga. Lalo na ang mabangong pabango nito. Tumuloy na si Max sa destinasyon niya habang ang dalawa ay panayang silip kung nasa na ito. Grabe, ang gwapo pala niya sa personal, te. Para na akong naiihi sa kagwapuhan niya. Akala ko sa magazine ko lang siya makikita. Gwapo naman talaga si Max, pero parang mas gwapo pa ito ngayon sa paningin niya. Mabuti na lang at walang alam si Celine na ito ang ama ng dinadala niya. Dahil pag nagkataon ay siguradong mabubuking na siya. Hanggang sa pag-uwi ni Max ay hindi nawala sa isip niyang babae. Bigla siyang nagka-interest dito sa hindi malamang dahilan. Kung anong meron ng babaeng yun ay gusto niyang malaman. Pero wala siyang alam kung saan yun makikita o nakatira. Kaya't alam niyang mahihirapan siyang hanapin to. After 3 days ay nakauwi na ng Pinas si Max. Naikwento niya sa dalawang kaibigan ng babae at pinagtawanan lang siya ng mga ito. Ayon kay Lloyd ay baka nasisira na ang utak niya sa kakaisip kung sino ba yung babae sa bar. At kung sino-sino na lang na pagkakamalan niya. Mahirap para kay Kathy ang maglihis sa taong wala naman sa harapan mo.
Pero kinaya niya alang-alang sa anak niya. Sa bawat araw na nagdadaan ay para nang baliw si Kathy. Dahil kung hindi man niya kukurutin ang mukha ni Max na nasa magazine, ay gusto naman niyang bugbugin ito dahil sa gigil. Alam mo, kung nasa harapan mo sigurong lalaking yan, siguradong bugbog ang aabutin yan sa'yo. Natatawang ani ni Celine kay Kathy. Pero alam mo, minsan napapaisip din ako na baka yung businessman na yan ang ama ng anak mo. Pero ayaw mo lang aminin sa akin. Tukso ni Celine sa dalaga na kaagad namang inilingan ni Kathy. Kahit sa pangalan ng lalaki ay ayaw ni Kathy marinig to. Sa paglaki ng tiyan ni Kathy ay walang ibang nakakaalam sa kalagayan niya kung hindi ang pinabantay sa kanya na tauhan ng kanyang ama. Ganon din si Celine. Mabuti na lang at nakumbinsin niya ang mga ito na wag sabihin sa kanyang ama ang totoo. Kaya't kahit papano ay napanatag ang kalooban ni Kathy. Hanggang sa dumating na ang hinihintay niyang araw, ang masilayan ng mukha ng kanyang munting anghel. Ang gwapong bata! Nakangiting ani si Celine habang karga-karga ito. Bilib na talaga ako sa paglilihim mo dahil parang pinagbiyak na bungang anak mo at si Max na nakilala mo lang sa magazine. Wala sa sariling ani si Celine. Kung alam mo lang sigurong totoo, hindi mo siguro masasabi yan dahil lang sa pinaglihihan ko siya, Celine. Pero sapat nang alam mo na pinaglihihan ko lang siya. After 7 years. Hi! Bati niya kagad sa kanyang asawa nang makapasok siya sa loob ng opisina nito. Why are you here? Malamig na tanong ni Lendon kay Genevieve. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Alam kong hindi ka masyadong kumain kanina, kaya't dinalhan na lang kita ng pagkain mo. Mahinahong sabi ni Genevieve. Hindi ka pa ba pagod? Kasi ako, pagod na ako eh. Pagod na ako sa ugali mo. Sa pagpapanggap mo sa lahat ng kasinungalingan mo. Gusto ko nang mamuhay na wala ka sa paningin ko. Diretsyong sabi ni Lendon sa asawa niya. 7 taon na silang kasal pero hindi sila nagkaanak. Dahil ayaw niyang magkaanak kay Genevieve. Kahit ipinakita na nito kung gaano siya nitong kamahal. Kahit inaalagaan pa siya nito araw-araw. Hindi niya alam kung bakit hanggang sa mga oras na yun ay wala man lang siyang maramdaman para sa kanyang asawa. Iiwan ko na lang tong pagkain mo dito ha. Nakalimutan kong dadalhin ko pa pala si mama ngayon sa ospital para ipa-check up. Hindi na hinintay pa ni Genevieve ang sagot ng asawa niya. Mabilis na siyang lumabas ng opisina nito at dire-diretso siyang lumabas ng kumpanya. Pagdating ni Genevieve sa kanyang sasakyan, ay doon na bumuhos sa mga luha niya na pilit niyang pinipigilan. Humagulgol siya ng husto dahil sa sakit. Gusto na niyang bumitaw dahil pagod na ang isip niya. Pero hindi ang puso niya. Mahal niya pa rin si Lendon sa kabila ng ginagawa nitong pangbabaliwala sa kanya. Mami, ang ganda pala talaga ng Pilipinas, ano? Magiliw na sabi ng anak ni Kathy. Yes, baby. Kaya nga mas gusto ni Mami na dito tumira kaysa dun sa London. Si Celine na ang sumagot sa bata. Ilang araw na silang nakauwi ng Pilipinas at balak niyang bisitahin ng kanyang ama. Lalo pat nabalitaan niyang nagkasakit na ito. Wow! This is the house of my lolo? Nakangiting tumango si Kathy sa anak niya. Yes, baby. Ito ang house ng lolo mo. Nakangiti niyang sabi. 7 years siyang nawala pero ang ayos sa mga halaman at sa buong paligid ay ganun pa rin at walang binago. Hala, Senyorita Kathy, ikaw na ba yan? Lalo pang napangiti si Kathy nang makita ang gulat sa mukha ng kanilang katulong. Hi Michelle, hindi ko akalain na dito pa rin pala kayo. Naku opo, pasok po kayo, siguradong matutuwa si Sir Perlan kapag nalaman niyang nakauwi ka na. Nabalitaan kong nangyari sa aking ame. Bakit hindi siya dinadala sa ospital? Bakit nandito lang siya sa bahay? Hindi ba't may sakit siya? Mabuti na lang po at pumunta ka rito para makita mo na ang tunay na kalagayan ng iyong ama. Kathy? Maging si Susan ay nagulat sa biglaang pagdating niya. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pa umuwi rito? Umalis ka na dahil hindi ka kailangan ni Perlan dito. At sino ka para utusan akong umalis? Ako pa rin ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Kaya't gagawin ko kung ano man ang gusto ko.
Sigaw ni Kathy sa asawa ko noon ang daddy niya. No! Wala kang karapatan sa kanya. Ako ang mas may karapatan sa kanya dahil ako ang asawa. Asawa ka lang, pero ako ang anak. At ako ang nag-iisang nagmamay-ari sa kinatatapakan mo. Galit na sigaw ni Kathy. Hindi niya alam ang tunay na nangyari dito pero sa pinapakita ng babae, sigurado siyang hindi magandang lagay ngayon ng kanyang ama. Sinenyasan niya si Celine na bantayan ng anak niya. Kaagad namang yumakap si Cloud kay Celine dahil sa takot. Habang ang katulong naman ay nabuhayan ng pag-asa nang dumating ang nag-iisang tagapagmana ni Perlan. No! Hindi ka po pwedeng pumunta sa kwarto namin ng asawa ko. Hindi mo siya kukunin. Hindi mo ilalayo sa akin ang asawa. Napasinghap ang lahat ng katulong nang makitang mag-asawang sampal na iginawad ni Kathy sa babae. How dare you para sigawan ako at pigilan ako sa gusto kong mangyari? Hindi ka makakapasok sa kwarto namin. Wala kang karapatan. Ouch! Napadaing sa sobrang sakit si Susan nang inisang hakbang lang ni Kathy ang pagitan nilang dalawa. Saka hinilang buhok nito. Bitawan mo ako, ano ba? Sigaw nito pero sadyang mas malakas sa kanya si Kathy. Kaya hindi niya magawang makawala rito. Ano pang hinihintay nyo? Mga palamunin kayo! Tulungan niyo akong makawala rito! Sigaw niya sa mga katulong pero ang mga ito ay tila walang naririnig. Hinayaan lang nila si Kathy sa kung anong gusto nitong gawin. Humanap kayo ng tali at itali niyo siya. Huwag niyo siyang hayaan na makawala hanggat hindi ko nakukuhang ama ko. Utos ni Kathy sa mga katulong na tinanguan lang ng mga ito. Bitawan niyo ako, ano ba? Nagsisisigaw si Susan pero hindi siya pinakinggan pa ni Kathy. Diretso pa itong pumanhik sa taas at pinuntahan ang kwarto ng kanyang ama. Daddy? Napaiyak si Kathy na lumapit sa kanyang amang nakahiga sa kama. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nila hinayaan na maging ganito? Mga hayop sila. Umiiyak na sabi ni Kathy. Umuungol si Perlan at pilit na ginagalaw ang katawan niya pero hindi niya magawang gumalaw. Para na itong na-stroke, kaya tanging iyak na lang nagawa niya. Tumulo ang kanyang mga luha na kaagad namang pinahid ni Kathy. Sobrang naaawa siya sa kalagayan ng kanyang ama. Sobrang payat na ito at halos hindi na ito makilala kung hindi mo siya tititigan ng husto. Dadalhin kita sa ospital, Dad. Ipapagamot kita. Gagaling ka, okay? Huwag ka mag-alala. Nandito na ako at hindi na kita iiwan pang muli. Umiiyak niyang sabi. Senyorita, nandito na pong ambulansya. Balita ng katulong kay Kathy. Kaagad na pumasok sa kwarto ang dalawang nurse. Ganon din ang isa pang lalaki. Kaagad na kinabitan nila ng oxygen si Perlan at pinagtulungan na buhatin para mailabas sa bahay. Samantalang nagkukumahog sa pag-akyat si Genevieve nang mabalitaan niyang nakauwi na si Kathy. Pero hindi pa man siya nakakakalahati nang makitang tatlong lalaki na siyang may buhat sa kanyang ama. At nakasunod naman dito si Kathy na umiiyak. Nang makita ni Kathy si Genevieve ay bumangon ng galit niya rito. Sakto lang na lumagpas ng ama niya sa babae. Tulad ng ina nito ay mag-asawang sampal din ang iginawad niya rito. Wala kang kwentang anak. Sisiguraduhin ko sa iyo na babawiin ko ang lahat ng alam kong akin at hindi ka na muli pang makakatuntong dito sa pamamahay ko. Kaya't kung ako sa iyo, magbalot-balot na kayo ng walang hiya mong ina. Batid sa boses ni Kathy ang galit kay Genevieve. Hanggang sa nakalabas ang bahay ang mga ito ay hindi pa rin nakagalaw si Genevieve sa kinatatayuan niya. Kaagad na tinurukan ng gamot si Perla nang makarating ito sa ospital. Panay ang pahid niya sa kanyang luha habang tahimik lang si Celine sa isang tabi, kasama si Cloud. Matapos malaman mula sa doktor ang kalagayan ng kanyang ama, ay parang gusto na lang pumatay ni Kathy dahil sa galit. Kung hindi pala siya umuwi, wala na siyang ama na maaabutan. Habang nasa ospital ang kanyang ama, ay siniguro din ni Kathy na walang makukuhang mag-ina mula sa kayamanan ng kanyang ama't ina. Kaya kaagad niyang pinuntahan ang kumpanya kung saan ay nasa kanya ibinili ni Perlan ayon sa sekretarya nito. Ma'am, mabuti naman po't bumalik na kayo. Matagal ka na naming hinihintay. Balita ng sekretarya ng kanyang ama.
Ipatawag mo kagad ang lahat ng board members at gusto ko silang makausap. Utos niya sa sekretarya ng kanyang ama. Masusunod po, ma'am. Napabuntong hininga si Kathy nang lumabas na ang lalaki. Bakit mo siya hinayaan na kunin ang lahat ng para sa'yo, ha? Galit na bulyaw ni Susan sa anak niya. Ma'am, tama na please. Pagod na ako. Gusto ko nang manirahan ng mapayapa kasamang asawa ko. Mahinang ani ni Genevieve. Asawa? Naririnig mo bang sinasabi mo, Genevieve? Walang kwentang asawang asawa mo. Bakit hindi mo nalang tanggapin na hindi ka mahal ni Lindon? Dahil ang babaeng yun ang mahal niya. Huwag kang magbulag-bulagan. Wala kang kwentang asawa para kay Lindon. Sigaw ni Susan sa anak niya. Pumatak ang mga luha ni Genevieve dahil totoong lahat ng sinabi ng kanyang ina. Saan ka pupunta, ha? Sigaw ulit niya nang iwan siya ng kanyang anak. Mag-impake ka na sa lahat ng gamit mo. Huwag mo nang hintayin na abutan ka pa ng mga pulis dito bago umalis. Wala akong pampiyansa sa'yo kung makukulong ka. Kaya ngayon palang umalis na tayo rito. Ani Genevieve. Napaupo na lang sa sahig si Susan at hindi alam kung anong gagawin niya. Sir, nandito na pong matagal mo nang hinihintay at nabalitaan ko rin na nasa ospital pa lang ngayon ang kanyang ama. Balita ng tauhan ni Max sa kanya. Good. Ito ang kabuuan ng bayad ko sa'yo. Tatawagan na lang kita kung maipapagawa pa ako. Salamat, sir. Kaagad nang nagpaalam ang tauhan niya habang siya naman ay pinaikot-ikot ang kanyang upuan habang may ngiti sa labi. Finally, you're here again, my lady. Bulong niya sa hangin. Oy, anong klaseng ngiti yan? Parang may bago ka. Ngiting ani ni Lloyd. Kamusta ng lakad mo? Pag-iiba niya ng usapan. Okay naman. Ikaw ba? Anong ganap? She's back. Wow, really? Mukha ba akong nagbibiro? Well, sa nakikita ko ngayon siguradong hindi. And congratulations in advance. Mukhang mapapasaba ka sa gera. Nakangiting anya ng binata. Let's see. Nakangiting anya ni Max na tila excited nang makitang matagal niya nang hinahanap. Matapos ang ginawang emergency meeting ay kaagad nang bumalik si Kathy sa ospital kung saan nandun ang kanyang amang nakakonfine. Anong sabi ng doktor niya? Tanong ni Kathy kay Celine. Ikaw daw ang gusto niya makausap, ate. Ani Celine. Kahit kinakabahan ay pinuntahan pa rin ni Kathy ang doktor ng kanyang ama. Tapatin mo ako kung anong tunay na kalagayan ng ama ko, Dok. Diretsyang sabi ni Kathy. Dahil sa maling gamot na nainom ng iyong ama, hindi na niya maigalaw ang katawan niya. Sumabay din sa pag-atake ang iba pa niyang sakit, kaya't ganun ang epekto sa kanya. At himala na lang ang makapagliligtas sa kanya dahil unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Gawin niyo pong lahat mailigtas lang ang aking ama, Dok. Kahit magkano magbabayad ako basta't mabuhay lang ang daddy ko. Pakikiusap ni Kathy sa doktor. Trabaho namin ang magligtas ng maraming buhay. Kaya sa abot ng aming makakaya gagawin namin ang lahat. Mapabuti lang ang kalagayan ni Mr. Delmar. Muli ay nagpasalamat si Kathy sa doktor. Saka siya bumalik sa kwarto ng kanyang ama. Lumipas ang maraming mga araw. Ganun pa rin ang ama ni Kathy. Kumuha na rin siya ng personal nurse ng ama't bodyguard na magbabantay dito kapag wala siya. Hindi rin siya pumayag na makalapit pang mag-ina sa kanyang ama. Kaya't ginawa niyang lahat maprotektahan lang niya ang nag-iisa niyang magulang. Pagaling ka, Dad, ha? Dahil hinihintay ka na namin ng apo mo. Gusto ka na naming makasama. Bulong niya rito. Sa isang restaurant ay naghihintay sa VIP room si Max. 1 oras na siya dong naghihintay kay Kathy. Mahaba pa naman ang oras pero gusto na niyang mag-alas 12 na ng tanghali para makita niya na ang dalaga. Pagdating ni Kathy sa restaurant, ay kaagad niyang hinanap ang Delmar's reservation. Ang sekretarya niyang nagpa-reserve noon para sa kamiting niya. Thank you. Pasok na po kayo, ma'am. Nakangiting ani ng waitress. Pumasok sa loob si Kathy at napahanga siya sa ganda noon. Sa loob-loob niya, hindi niya maisip na maaari palang may ganun sa isang restaurant. Kung sa bagay ay private restaurant yun kaya may ganun. Yun na lang ang nasa isip niya. Walang ibang tao sa loob pero
Kita nilang labas. Pero hindi sila kita sa loob kahit pasalamin yun. Nakatalikod sa kanyang kamiting niya kaya't hindi niya kagad nakita ang mukha nito. Mr. Vasquez? Kaagad na pinaikot ni Max ang kanyang inuupuan at gano'n na lang ang gulat ni Kathy nang makilala kung sinong kamiting niya. No, paano naging siyang kamiting ko? Kinakabahang ani ni Kathy sa sarili niya. Napaatras pa siya nang ngumiti sa kanyang lalaki. Have a seat, Miss Delmar. Turo niya sa upuang nasa harapan niya. Kahit kinakabahan ay umupo si Kathy sa upuang kaharap ni Max. Kilala mo na siguro kung sino ako, Miss Delmar. Kaya hindi na ako magpapakilala pa sa'yo. Pasiunang sabi nito. Kamusta ka na? Nabalitaan ko tungkol sa pagkakaospital ng ama mo. Kamusta na si Mr. Delmar? Okay na siya, Mr. Vasquez. Salamat sa concern. Nananatiling normal ang aura ni Kathy. Kahit ang totoo, lihim na kinakabahan siya kung hindi ba siya nito naaalala. May problema ba, Mr. Vasquez? Tanong niya rito nang nakatitig ito sa kanya. Nagkita na ba tayo before? Parang may bumara sa lalamunan ni Kathy nang marinig ang tanong ni Max. Wala akong matandaan na nagkita na tayo, Mr. Vasquez. Dahil ngayon lang kita nakita. Are you sure? Pero hindi ako pwedeng magkamali. Nagkita na tayo. At hindi ko makalimutan ang pagkikita nating yun. Seryosong ani ni Max. Baka kamukha ko lang ang nakita mo, Mr. Vasquez. Dahil wala talaga akong matandaan. Patuloy na pagsisinungaling ni Kathy. At saka hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon, hindi ba? Nope. Yan ang dahilan kaya ako nakipagkita sa'yo. What do you mean? Magaling kang magpanggap, Miss Delmar. Pero alam kong alam mo kung anong ibig kong sabihin. Nagsasayang lang pala ako ng oras dito eh. I'm sorry sir pero marami pa akong dapat na gawin sa opisina. Diretsyong tumayo si Kathy at handa nang umalis nang magsalitang muli si Max. Hindi mo maitatanggi ang katauhan na ikaw ang babaeng yun dahil sa tatong nasa gilid ng tenga mo. At alam ko na may nabuo tayo ng gabing yun. Matalim ang tingin na ipinukol ni Kathy kay Max kahit nakatalikod do. Wala kang karapatan sa kanya. Dahil aksidente lang ang nangyari sa atin ng gabing yun. Galit na ani ni Kathy sa binata. 7 taon mong itinago ang anak ko sa akin. Sapat na siguro yung dahilan para makuha ko ang kustodiya niya. How dare you? And I love you too, Miss Delmar. Nanlaki ang mga mata ni Kathy sa isinagot ni Max sa kanya. Baka nasobrahan ka lang sa drugs sa ginamit mo, Mr. Vasquez. Hindi pa ako nasisiraan ng bait, Miss Delmar, para gawin ang sinasabi mo. Kaya ako nandito para sa kustodiya ng anak natin. Diniinan pa niya ang salitang atin. Hindi mo makukuhang anak ko mula sa akin. Gagawin kong lahat maipagtanggol ko lang ang karapatan ko sa kanya. Nagingit-ngit sa galit si Kathy pero ang kaharap, ngumisi lang ito sa kanya. May isang choice ka lang para makasama mo palagi ang anak natin, Miss Delmar. Yan ay kung gusto mo. Baliw ka ba? Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito, Miss Delmar. Agad nag-init ang pisngi ni Kathy dahil sa narinig. Sa halip na magalit dito ng husto ay parang nagugustuhan pa niya ang ginagawa nito. Anong choice ang sinasabi mo? Gusto niyang subukan ng choice na yon alang-alang sa kanyang anak. Marry me. That's your choice. Hihintayin kong sagot mo until tomorrow. Kung wala ka sa lugar na sasabihin ko, alam mo na ang mangyayari. Nakangiting ani Max. Nakapamusta siyang tumayo at dahan-dahang lumapit kay Kathy. You know who I am, Miss Delmar. I missed you. Sabay haplos ni Max sa gilid ng tenga ni Kathy. Pervert! Inis niyang sabi, sabay tabig sa daliri nito. I love you. Bye. Nakalabas na si Max pero si Kathy, hindi pa rin nakagalaw sa kinatatayuan niya. Gusto niyang sugurin ng lalaki at saktan pero hindi niya magawa. Pag-uwi ni Kathy ay ang anak agad niyang sumalubong sa kanya. I missed you, Mommy. Sabi nito habang nakayakap sa kanya. I missed you too, baby. I love you. Always remember na Mommy loves you so much, okay? I love you too, Mom.
Dito ka muna kay Tita Celine mo ha, magbibihis lang si Mommy. Kaagad na kumalas sa kanyang bata at umakyat na rin siya. Para maibsan ang inis niya kay Max, ay diretsyo na siyang pumasok sa banyo at doon inilabas ang inis niya sa lalaki. Halos abutin siya ng 2 oras sa banyo bago pa siya lumabas. Katatapos niya lang magbihis nang tumunog ang cellphone niya. Wala sana sa plano niyang sagutin ang tawag pero nang makitang unregistered ang number na yon, ay saka pa lang niya ito sinagot. Sino to? Sweetheart? Agad inilayo ni Kathy ang cellphone sa tenga niya nang marinig ang tawag nito sa kanya. Who's this? Kakausap ko pa lang sa'yo kanina tapos nakalimutan mo na kaagad ako. Parang gusto ko na magtampo sa'yo. Pinalungkot pa ni Max ang boses niya. Para obvious na nalulungkot siya. Wala ka na ba talagang ibang magawa at akong pinagtitripan mo? Hindi pa tuluyang nawala ang inis ni Kathy pero ayun na naman si Max. Open your cam, tatawag ako. What? Open your cam. Gusto kong makitang maganda kong mapapangasawa. Kahit wala sa harapan ng babae ay abot langit ang ngiti ni Max. Nasisiraan ka na nga. Paano ka naman makakasiguro na papayag ako sa gusto mo? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, sweetheart. Kaya't wag mo akong subukan. Batid ni Kathy sa boses ng lalaki na seryoso ito. Sandaling nagbihis ang dalaga bago niya i-open ang kanyang account sa social media. Matagal-tagal na rin siyang hindi active sa social media. Simula nang malaman niyang ikinasal na si London kay Geneva, ay bihira na lang din siyang mag-online. Kaagad niyang inaccept ang friend request ni Max. Kasunod noon, ang pagtunog ng kanyang messenger. I missed you. Kamusta ng anak natin? Gusto ko na siyang mayakap at makasama. Bungad ni Max sa kanya. Hindi ba uso sa'yo ang maghintay? Hindi na ako makapaghintay. Hindi po pwedeng padalos-dalos na magpapakilala ka lang. Hindi alam ng anak ko na buhay ka pa dahil ang alam niya, wala na siyang ama. Napatay na ito. What? Totoo ang sinabi ko. At kapag nalaman man niya ang totoo, sana matanggap ka niya. At sana, matanggap mo rin ako. Huwag mo ngang isali ang tungkol sa atin. Wala tayong relasyon para pag-usapan yan. Kahit naman wala tayong relasyon, magiging asawa pa rin naman kita. Ngayon ko lang nalaman na mayabang ka pala, no? May maipagmamayabang naman. Nakangiting ani ni Max. Hindi makapaniwalang nakatitig lang si Kathy sa lalaki. Hindi niya akalain na sa kabila ng kasikatan at katanyagan ni Max sa larangan ng business, ay may ganung ugali pala itong tinatago. Nagtagal pa ng 1 oras ang pag-uusap ng dalawa. Naiinis man dahil lumalabas ang pagiging arugante ng binata, ay hindi naman makuhang magalit ni Kathy rito. Mommy! Takot na sambit na Geneva sa kanyang ina. Wala kaming ginawang masama. Hindi niyo kami pwedeng dakpen. Sigaw ni Susan sa mga pulis. Sa presinto na po kayo magpaliwanag. Anya nang dumakip sa mag-ina. Walang nagawang mag-ina nang dalhin sila ng mga pulis sa presinto. Kinasuhan pala sila ni Kathy sa tangkang pagpatay sa kanyang ama. Kinabukasan, eksaktong 6:00 nang umalis si Kathy para makipagkita kay Max. Iniwan niya lang ang anak niya kay Celine. Saka na niya ipakikilala si Cloud kapag okay na sila ni Max. Pagdating ni Kathy sa lugar na sinabi ni Max ay nagagandahang bulaklak ang bumungad sa kanya. May isang mesa at 2 upuan ang nandoon. Meron ding pagkain na nasa ibabaw ng mesa. Meron ding mga lights na nagbibigay liwanag sa naturang lugar kung saan siya nakatayo. Sa isang sulok ay lumabas si Max na may dalang bulaklak. Unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganon sa tanang buhay niya. Flowers for you. Nakangiting ani ni Max sa dalaga. Parang hinaplos ang puso niya nang tinanggap ang bulaklak at parang may mga paru-paro sa tiyan na nagsisiliparan. Unang date natin to kaya't gusto kong maging romantic ang araw na to para sa'yo. Ipinaghila siya ni Max ng upuan at kaagad naman siyang umupo. Saka din umupo si Max sa tapat niya. Alam kong nabigla ka lang at natakot na malayo sa iyong anak natin. Kaya ka nandito. Ngunit nais ko lang sabihin sa iyo na
Hindi ko ito ginagawa para sa anak lang natin. Totoo na gusto kong lumaki ang anak natin na mayroon siyang mga magulang na may palaging gumagabay sa kanya hanggang sa paglaki niya. Pero hindi ibig sabihin nun na wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita hihintayin hanggang sa mga taon na ito kung wala pa akong nararamdaman sa'yo. Hindi mo lang alam kung gaano mong kinumpletong buong pagkatao ko ng gabing yun. Mahal kita, Kathy. Yan ang totoong dahilan kung bakit ko ito ginagawa ngayon. Unang kita ko pa lang sa'yo noon sa London ay may kakaiba na akong naramdaman. Kaya't pinaimbestigahan kita. At tama nga ako. Ikaw ang babaeng nakasama ko ng gabing yun. Paliwanag ni Max sa dalaga. Hindi alam ni Kathy kung ano bang dapat niyang maramdaman. Gusto niyang maiyak sa lahat ng nalaman niya na matagal na palang alam ni Max ang tungkol sa kanila ng anak niya. Pero hinintay pa nitong bumalik siya kasama si Cloud. Kung alam mo naman palang totoo, bakit hindi ka nagpakita kagad sa akin at pinanagutan ako? Bakit hinayaan mo pa na lumaki ang anak natin na hindi ka namin kasama? Tanong niya sa binata. Dahil gusto kong ikaw mismo magsasabi sa akin na totoo na may anak tayo. Pero kung hindi pa ako kumilos, hindi mo sasabihin ng totoo, tama ba ako? Hahayaan mo lang na hindi ako makilala ng anak natin. Isang pagkakamali lang kasing nangyari sa atin ang gabing yun. Hindi ko naman alam na makakabuo tayo sa isang gabi lang. At hindi ko rin alam na pananagutan mo ko. Walang kasiguraduhan na aakuin mo ang anak ko. Lalo pat sa bar lang tayo nagkita. Naiintindihan kita at hanga ako sa katatagan mo. Kaya ako nandito dahil gusto kong hilingin sa'yo na pakasalan mo ko. Hindi lang para sa anak natin, kung hindi para na rin sa ating dalawa. At handa akong maghintay kung kailan ay handa ka nang mahalin ako. Buong puso kong tatanggapin kung ano man ang magiging desisyon mo. Kung hindi mo talaga ako kayang mahalin at kaya ka lang magpapakasal sa akin dahil sa anak natin, handa akong ibigay sa iyo ang kalayaan mo, alang-alang lang sa kaligayahan mo. Seryosong ani ni Max. Parang may kung anong sakit ang naramdaman ni Kathy sa dibdib niya. Bigla siyang nalungkot sa hindi niya malamang dahilan. Matapos kumain ng dalaway, kaagad na inihatid ni Max ang dalaga sa kanila. Kakapasok pa lang niya nang salubungin sila ni Cloud. Mommy? Daddy? Nanlalaki ang mga mata ni Kathy at hindi nakagalaw nang salubungin ni Cloud ang kanyang ama. Daddy! I missed you! Mahigpit ang pagkakayakap ni Cloud sa kanyang ama. Ganon din si Max dito. Pinupog niya ng halik ang mukha ng anak niya dahil sa sobrang saya. Habang si Kathy ay nagtatanong ang tingin na ipinukol kay Celine. Pero ang dalagay sinasabing wala siyang choice kung hindi sabihin ditong totoo niyang lakad. Naunawaan ni Kathy ang yaya ng anak niya, kaya't hindi na lang niya ito kinumpronta. Dad, kamusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang kita nabalikan na. Nabisi kasi ako sa kumpanya natin. Gumising ka na dahil may surprise ako sa'yo. At huwag kang mag-alala, nasa kulungan na ang mga taong gustong patayin ka. Igaganti kita sa ginawa nila sa'yo. Sisiguraduhin kong pagdudusahan nilang dalawang kasalanan nila sa'yo. Pagkausap ni Kathy sa kanyang ama. Hindi pa rin ito nagigising, pero stable na ang kalagayan nito na ipinagpapasalamat niya. Matapos pumayag ni Kathy sa alok ni Max, ay kaagad na pinagawa niya sa kanyang organizer ang lahat ng gagawin. Gusto niyang si Kathy ang pinakamagandang babae na ikasal sa araw na yon. Wow! Best man! Sigaw ni Lloyd at William. Nasa opisina sila ni Max dahil pinatawag sila ng kaibigan. Ngayon pa lang nakikita ko na kung gaanong lalaki ang angka ng mga Vasquez. Ikaw ba naman ang makapag-asawa ng kasing ganda ni Kathy? Ewan ko lang kung hindi mo ito araw-arawin. Walang pakundangang sabi ni Lloyd. Kaya't parehas nakatanggap siya ng batok sa dalawang kaibigan. Bakit ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. At kahit akong nasa kalagayan ni Max, siguradong hindi ko na pakakawalan pang katulad ni Kathy. Sobrang proud ni Max na si Kathy ang babaeng dadalhin niya sa altar. Alam niyang matututunan din siyang mahalin ng asawa niya. Sisiguraduhin niyang hindi na ito bibitaw pa sa kanya. Sa opisina ni Kathy, ay hindi inaasahang bisita ang dumating at gustong makausap siya.
Anong kailangan mo't napadpad ka rito? Blanco ang tingin niya habang kausap ang lalaki. Alam kong hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa akin. Matagal na yung tapos at kinalimutan ko na yon. Nagpapasalamat na lang ako na nangyari yun dahil kung hindi mo yun ginawa, wala sana akong cloud ngayon na siyang nabibigay sa akin ng lakas. Diretsyang sabi ni Kathy. Napayuko ng ulo si Lindon dahil sa hiya. Wala ka na bang ibang kailangan dahil marami pa akong gagawin? Seryosong ani Kathy. Tungkol kay Genevieve ang ipinunta ko rito. Kung pumunta ka rito para hilingin ang kalayaan niya, pasensya ka na pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Walang kasalanan si Genevieve sa nangyari sa iyong ama. Naging sunod-sunuran lang siya sa kanyang ina dahil tinatakot siya nito. Kasabot pa rin siya ng kanyang ina. Saka diba hindi mo siya mahal? O ba't gusto mo siyang palayaan ko ngayon? Ayaw mo nun? Magiging malaya ka na sa kapatid ko? Buntis ang asawa ko, Kathy. At ayokong makitang nahihirapan siya dahil siguradong apektado nun ang anak ko. Nitong nakaraan ko lang din nalaman kung hindi pa kami nagkita ng kaibigan kong doktor. Biglang natigilan si Kathy dahil sa narinig. Biglang nagkaroon siya ng habag sa kanyang kapatid. Kahit ganun si Genevieve ay hindi niya maatim na makita itong nagbubuntis sa loob ng kulungan. Alam niya ang kalagayan sa loob at pamangkin pa rin niya ang dinadala nito at kasalanan niya kung may mangyayari ditong hindi maganda. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Kahit papano kapatid ko pa rin naman siya. At sana pahalagahan at ayusin mong pagsasama niyong dalawa. Kahit sabihin pa nating pinikot ka lang niya para paksalan mo siya, hindi mo maitatago na may nararamdaman ka na rin sa kanya. Dahil kita yun sa mga mata mo. Sapat na ang pag-aalala mo para sabihin ko na mahal mo na si Genevieve. Sabihin mo sa kanyang totoo. Huwag mo nang hintayin na mawala pa sa'yo mga taong mahal mo. Maraming salamat, Kathy. Tatanawin ko itong utang na loob sa'yo. Pasasalamat ni Lindon. Genevieve Delmar, laya ka na! Sigaw ng jail warden kay Genevieve. Napaiyak sa tuwa si Genevieve dahil sa wakas ay makakalabas na siya. Pero nang maisip ang kanyang ina, ay biglang nawala ang sayang nararamdaman niya. Huwag mo akong isipin, anak. Isipin mong sarili mo at ang apo ko. Matanda na ako samantalang ikaw at ang anak mo malayo pang mararating yung dalawa. At wag mo akong tutularan ha. Nang hindi ka maligaw ng landas. Payo ni Susan sa kanyang anak. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Genevieve sa kanyang ina. At masaya siya na marunong na itong tumanggap sa kanyang pagkakamali. Huwag kang mag-alala, Mom. Dadalawin kita dito palagi. Para hindi mo ako masyadong mamiss. Nakangiting ani ni Genevieve. O sige na, alis na anak. Taboy ni Susan sa anak niya. Napaiyak naman si Genevieve na tinatanaw ang kanyang ina. Paglabas ni Genevieve, ang asawa niya kagad ang bumungad sa kanya. Paano mong napapahig si Kathy na palabasin ako? Malumanay niyang tanong sa kanyang asawa. Nasa loob na sila ng kotse at magkatabi silang umupo dahil may dala namang driver si Lindon. Kamusta ka? May nararamdaman ka bang hindi maganda? May gusto ka bang kainin para mabili natin bago tayo umuwi sa bahay? Umiling-iling si Genevieve habang hindi niya mapigilan ng pagtulo ng luha niya. Kaagad na kinabig siya ni Lindon at pinasandal sa balikat nito. At ang dalawa nitong kamay ay nakapulupot sa bewang ng kanyang asawa. Sinabi ko kay Kathy ang tunay na kalagayan mo. Kaya kanya pinalaya. Mahal ka ng kapatid mo lalo na ang magiging pamangkin niya. Agad na napabangon mula sa pagkakasandal sa Genevieve nang marinig ang sinabi ng asawa niya. Alam mo na? Nagkita kami ng OB-GYN mo. Kaibigan ko yun kahit sinabi niya sa akin nakailang balik ka na ron para magpa-check up. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na buntis ka sa anak ko? Baka kasi hindi mo siya tanggapin. Tumulo na naman ang luha ni Genevieve. Shh! I'm sorry kung nasaktan kita. Pinapangako kong mamahalin at aalagaan ko kayo ng anak ko. Pangakong babawi ako sa'yo. Naiyak na lang si Genevieve dahil sa sobrang tuwa. Sa wakas ay matapos ang isang buwan ay nasa harap na ng altar si Kathy at Max. Parehong may ngiti sa labi ang dalawa nang i-announce ng pari na pwede nang halikan ni Max ang asawa niya. I love you, sweetheart.
Bulong ni Max sa kanyang asawa. I love you too, Mr. Vasquez. Nakangiting sabi ni Kathy. Hindi matatawaran ang sayang nararamdaman ni Max nang marinig ang tatlong salita na yon. Para sa kanya, iyon ang pinaka-the best na regalong natanggap niya sa araw na yon. Masaya si Genevieve na nahanap na ni Kathy ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Nagkabati na rin sila ng kanyang kapatid dahil pinatawad na siya nito. Habang masaya rin si Perla na pinanonood ang dalawa niyang anak. Hindi niya akalaing magkakasundo pang dalawa. At masaya siya dahil hindi siya pinabayaan ng Diyos. Binigyan pa siya nito ng ikalawang buhay para masaksihan pa ang masayang araw ng kanyang dalawang anak. Masarap mabuhay sa mundong ibabaw kung wala kang kinikimkim na galit sa iyong puso. Makikita mo ang tunay na kasiyahan at tunay na katahimikan sa iyong buhay kung marunong kang magpatawad. Wakas.